Amen. Good morning po. Ayan, maulan man ang panahon, pero walang makakapigil sa salita ng Diyos. Sa ating mga anak ng Diyos, walang makapipigil sa atin upang makatanggap ng sagot, upang makapasok sa panalangin. So, thank you Lord sa kaligtasan ng ating mga kapatid na makabalik dito sa Pilipinas, no? Tunay nga na yung Panginoon, sumasagot siya sa panalangin natin. That's why we need to see kung ano ba yung sagot ng Diyos sa atin. So this time, I just wanna share yung first lecture ng World Remnant Conference. Ayan. So, nung pinapakinggan ko to, sabi ko, nakita ko yung background ko, sabi ko, hindi lang pala ako, basta ako. No, merong inihanda si Lord sa atin, sa future natin. And lagi, sa mensahe, lagi nababanggit, this is all part of the preparation. So, walang give up. Amen po? Basahin ko po ang ating scripture sa Romans chapter 8, or Romans chapter 8, verse 37. Sabi po sa Tagalog, ngunit sa lahat ng bagay na ito ay higit pa tayong mga mananagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa akin. Kapag narinig po natin yung salitang emperor, ano pa'y pumapasok sa isipan nyo? Bigyan nyo nga po ako ng example o pagkaintindi nyo sa salitang emperor. Meron ba? Pag sinabing emperor sa Tagalog, ano sa Tagalog ang emperor? Search nyo nga. Ano sa Tagalog? Mandirigma? Emperador? No? Pag narinig niyo yung mandirigma, emperador, ano kaya yun? Sa ibang salita, malakas, makapangyarihan, mayaman, ano pa? May authority. What else? Siya ay namumuno sa isang kaharian. So isipin nyo ha, sa salita ng Diyos, tinutukoy niya, ano ba yung daan para makapasok tayo doon sa plano ng Diyos bilang isang spiritual emperor. Sabi sa salita ng Diyos, ang spiritual emperor ay isang tao na ang buhay ay pinaghaharian ni Kristo. Sino po yung pinaghaharian ni Kristo? Ikaw. Tayo. Kaya tinatawag tayong spiritual emperor. Ibig sabihin, kapag we are a spiritual emperor, hindi tayo pinaghaharian ng ibang bagay, katulad ng takot, worry, depression. Tayo ay pinaghaharian ni Kristo. Tingnan po natin yung buhay ng mga remnants sa Bible. Si Joseph, nanatili siyang payapa kahit nasa kulungan siya. Si David, naging matapang siya kahit isa lamang siyang batang pastol. Sino pa? Si Daniel, di siya natakot nung nandun siya sa kuweba o yungib ng mga leon. Ganon din si Pablo, no, umawit kahit nakakaranas ng mga disappointment or kabiguan sa buhay. Sa tingin niyo po, ano yung sekreto? Bakit nila nakayanan yung mga situation nila sa buhay? Hindi po sila naging successful or dakila dahil nakayanan nila yung mga pagsubok sa buhay nila. Naging dakila sila dahil pinanghawakan nila yung tipan ng Diyos. Ngayon po, no, nais ng Diyos na maranasan natin yung parehong pagpapala katulad ng mga remnant or 7 remnants na ginamit ng Diyos. Kaya sa ating pong point number 1, a spiritual emperor lives by God's word. Sabihin mo nga sa sarili mo, ako ay spiritual emperor. So kapag tayo ay spiritual emperor, saan tayo nabubuhay? Saan tayo bumabangon? Ano yung tanong? Para saan ka bumabangon? Para saan ka gumigising?
So ito yung answer ng Lord sa atin. Hindi lang tayo basta tao na taga-Pilipinas, nag-aaral, nagtatrabaho, isang worker, hindi lang po. Ang binigay sa atin ng Diyos, ang plano sa atin ng Diyos, ay tayo ay spiritual emperor na nabubuhay sa salita ng Diyos. Hindi lang siya basta 100%. Ano sabi ni Reverend Drew? 300%. Ang unang katangian ng spiritual na emperor, no, ay ang salitang, Diyos ang sentro ng aking buhay. Who is the center of our life? Minsan marami tayong iniisip, worry, financial problem, marami. Kasi tao tayo and we need that things para mabuhay tayo. Pero sa pagkakataong ito, nire-remind ulit tayo ng Diyos na hindi yun yung priority natin. Kaya ano pong sabi sa salita ng Diyos, pag inuna natin yung salita niya, ang lahat ay idaragdag sa iyo, ano yung pinag-aalala natin? Na marami pong Kristiyano, nakikinig lang tayo every Sunday. Tuwing linggo, no, nakikinig lang tayo ng salita ng Diyos. Pagkatapos natin magsimba, balik na ulit tayo sa routine natin, nakalimutan na natin yung salita ng Diyos. Ngunit nais ng Diyos na ang kanyang salita ay maging aking tipan. Ano pa? Aking vision. And then, isa pamuhay natin yung salita ng Diyos. At sabi doon, daily system. Maging sistema natin siya. Pag sinabing sistema, pag gising mo pa lang hanggang sa pagtulog mo sa gabi, yung salita na ng Diyos, yung pangahawakan mo. Imagine po, no? Kung may bago kang cellphone at hindi mo chinarge, kahit gaano kaganda yung cellphone mo, useless. Ganon din po yung buhay bilang Kristiyano. Kahit marami tayong alam sa Bible, kahit memorize natin yung 66 books of the Bible, kung hindi natin ina-apply sa buhay natin, useless din yung buhay natin, yung pagod natin pagpunta sa church. Kaya po kapag ang salita ng Diyos ay naging bahagi ng ating buhay, ito po ay nagbabago, nagpapagaling ng ating kaisipan, ng ating desisyon, ng ating kinabukasan. Yun yung babaguhin ng salita ng Diyos. Kaya kung hindi mo pa challenge yung sarili mo na magtiwala sa Panginoon, huwag ka ding umasa na babaguhin niya yung sitwasyon mo. So una muna, i-challenge natin yung Lord. Lord, eto na ako eh. Nakilala na kita. Sabi mo, wag ako mag-alala kasi planado mo na lahat. Pero di tayo nagtitiwala 100%. So nawa, maunawaan natin yung salita ng Diyos na kahit anong sitwasyon meron sa atin, this is just a part of God's plan. Bago umalis si Teacher Nem, marami akong worries. No? Paano yun? Paano yung school? Paano yung mga bata? Tapos wala na si Teacher Fred. Nag-stop muna siya. So nakita ko yung sitwasyon ko, hindi ako nakatuon sa Diyos. Ang dami kong pinag-aalala. Kakaunti lang naman yung estudyante. And then habang nagme-meditate ako every day, every morning, okay lang yan Lord, kaya ko yan. Then binigyan ako ng answer ni Lord. Nag-aalala ka, di ba? O sige, walang pasok. So, minsan ganun. Akala natin dahil may bagyo, hindi siya answer. Answer siya. Sino yung nag-pray na everyday napapagod? Lord, gusto ko naman magpahinga. O ayan, binigyan tayo ng Lord ng pahinga. Hindi lang isang araw. Ilang araw na po tayo nagpapahinga? Halos isang linggo na. So, let's see everything in the eyes with the gospel, na makita natin na lahat ng nangyayari sa buhay natin, answer siya. Ano pong sabi sa Psalms chapter 119, verses 105? Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ano po yung ilaw natin?
yung salita ng Diyos. Kung wala tayong salita ng Diyos, madadapa tayo. Mag-aalala tayo kasi wala tayong ilaw. Hindi natin nakikita yung daan. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, bulay-bulayin mo ito araw at gabi. So imagine, no? May gagawin tayo bilang anak ng Diyos. Meditate the Word of God day and night. And we miss that. Na-miss natin yung pagkakataon na baguhin ng Diyos yung isip natin, yung decision natin, yung future natin because we never meditate the Word of God. Another challenge po sa atin. Okay, Lord, from now on, magme-meditate na ako ng Word of God. Kahit isang verse lang a day, God will change us. Challenge ourselves, no? Bago magsimula yung araw natin, magbasa lang kahit isang talata. Then tanungin mo yung Diyos, Panginoon, ang nais mong ituro sa akin sa araw na ito. Isa lang, hindi naman kinukuha ng Diyos yung maraming oras natin. Isa lang, and then God will guide our whole day. Kaya nawa maunawaan natin, bakit ba ako nandito? Bakit naririnig ko yung salita ng Diyos? Kasi tinawag ka niya bilang spiritual emperor. Pangalawang punto po natin, spiritual emperor enjoys prayer. Una, let's meditate the Word of God. Pangalawa, let's enjoy prayer. 300%. Kasi kasama natin yung Diyos. Kasama natin yung Emmanuel. No? Kaisa natin yung Emmanuel at maging sistema natin yung panalangin. Maraming tao po nananalangin kapag may problema. Kapag hirap na, nandun na sa point na you cannot decide ano ba yung tama. Doon pa lang tayo nananalangin. Ngunit ang tunay na panalangin ay hindi lamang paghingi. Ang panalangin ay pag-i-enjoy ng presensya or presence ng Panginoon. Yun po yung panalangin. May kulang sa'yo? May kulang sa akin. Lahat po sa atin may kulang. Pero ang panalangin, ito ay nagpapaalala sa atin na kasama ko ang Diyos. Kaya ito yung pangako ng Diyos na wag po nating malilimutan. Nahihirapan ka, masaya ka, kasama mo ang Diyos. Ano pa po? Pinapaalala sa atin ng Panginoon na ang panalangin, hindi niya tayo iiwan. Magpakailanman. Gumagawa siya lagi ng paraan para makita natin kung ano ba yung plano niya sa atin. Tingnan po natin, no? Let's think the life of Daniel. Si Daniel, 3 times a day siyang nananalangin. Hindi siya nagsimulang manalangin nung may problema siya. Hindi po. Or nung nandun na siya sa may kuweba o yungib ng mga leon. Hindi yun yung start ng time niya para manalangin. Nanalangin siya araw-araw. It's a preparation. Nag-prepare na siya ahead of time bago pa mangyari yung incidents doon sa leon. Nananalangin na siya agad. At nung dumating yung sakuna o yung problem, yung pagtahapon sa kanya doon sa leon, handa na siya. Na minsan din ganun. May nakaambang pagsubok sa atin. Pero ready ba tayo? Sa nawa, sa magitan ng salita ng Diyos at sa pagpasok sa panalangin, maging handa tayo para meron tayong lakas upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok sa buhay natin. Ano pong sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 17? Pray without ceasing. Manalangin ng walang patid. Kahit anong ginagawa mo. Sino pong humihinga dito? Taas po ang kamay. Humihinga po, ano? Pag po ba huminga tayo, hihinto yung paghinga natin. Tuloy-tuloy yung paghinga natin. That's a blessing ng Panginoon. Kasabi ng Panginoon, katulad sa panalangin, ng ating paghinga ay walang patid.
Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Do not be anxious about anything. Huwag tayong mabalisa, no? Sa anumang bagay. Tayo ay manalangin. No, bago tayo magbukas ng ating social media, kausapin muna natin yung Diyos. Na minsan ang hirap kasi naging routine na natin. Naging routine na natin na paghawak natin ng cellphone, tuloy-tuloy na yan. At di natin namalayan, umabot na tayo ng 30 minutes, 1 hour, 2 hours, whole day nagse-cellphone na tayo. And that's a trap. Trap yun ni Satanas. Kaya nire-remind tayo na kahit 5 minuto lang na taimtim na panalangin, kaya niyang baguhin yung buong araw mo. Sometimes akala lang natin, nagbabasa lang tayo, but the Lord is working. Kaya sabi ng Panginoon, dinirinig ko ang panalangin mo. So nawa po ay magkaroon tayo ng time. Pilitin natin. Hindi lang basta, sige, ito pag may time ako. Hindi po. Unahin natin yung Diyos. Amen. Pangatlong bagay po, pangatlong punto, a spiritual emperor lives for God's mission. Kung iisipin natin, ano ba mangyayari sa atin kinabukasan? Bakit yung pamilya ko? Ano ba, as a parents, no, we are praying and dreaming na magandang buhay para sa pamilya natin. And that's good. Pero, ang sabi ng Panginoon, a spiritual emperor lives by mission. Ano yung mission natin? Hindi tayo niligtas ng Diyos para lang makapunta sa langit. Iniligtas niya tayo upang maging pagpapala sa iba. No, lahat ng nananampalataya sa Diyos ay may misyon. No, hindi naman lahat nagiging pastor, hindi rin lahat nangangaral ng salita ng Diyos, pero lahat ay maaaring maging witness ni Kristo. Kaya kahit di ka pastor, kahit mag-aaral ka pa lang, kahit nagtatrabaho ka lang, huwag mong sabihin na hindi mo kaya. Kasi hindi ka naman pastor, hindi ka naman leader sa church. Kahit ano yung katayuan mo, ikaw ay gagamitin ng Lord upang maging witness ni Kristo. At anong sabi ni Reverend Trio doon? Healing, no? May healing. Tayong magagawa for saving people here in the Philippines. No? Nakita natin yung sitwasyon ng Pilipinas. So nawa magkaroon tayo ng time, ipanalangin. Kung ano ba yung mission ko, bakit taga-Pilipinas ako? Bakit ako Pilipino? Katulad ng mga ating Korean brethren, they are one in prayer, they are one in mission. Even if iisa yung pinangahawakan nila, ma-spread yung mabuting balita. So imagine, no? Sila, taga-ibang bansa, pero yung heart nila is to save the Philippines. No, naman, bilang isang Pilipino, magkaroon din tayo ng heart to save yung kapwa natin, Pilipino. Amen po ba? Amen. Ano pong sabi sa Acts chapter 1 verse 8? Tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag bumaba na sa inyo ang Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko. Ito yung pangako ng Diyos. Kaya bawat araw, no, itanong natin, Lord, sino ang maaari kong mabahagian ng salita ng Diyos? Sino yung tao na maipapakilala mo sa akin para mabahagian ko ng salita ng Diyos? So, minsan tayo, scared tayo, no, kasi kulang pa yung knowledge natin para magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya anong sabi ng Panginoon? Maghanda. Maghanda, mag-aral. Para kapag dinala tayo ng Lord sa field, alam natin yung gagawin natin. And that's our mission.
No, ang spiritual emperor ay merong background of heaven. Ano po yung background natin? Heaven. We have heavenly background. Maraming tao, they are proud kung ano yung meron sa buhay nila. Sa education, sa position, they are very proud. Pero tayo, gaano tayo ka-proud na tayo ay anak ng Diyos? So nawa, makita natin, ma-declare natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Ang ating tunay na tahanan ay sa langit. So imagine, wala man tayong mansyon dito sa mundong ito, pero the Lord is preparing best for us. Tandaan po natin, hindi tayo nag-iisa, kasama natin ang Diyos. Ano pong sabi sa Philippians chapter 3 verse 20? Our citizenship is in heaven. Ephesians chapter 2 verse 6, God has seated us with Christ in the heavenly realms. Na halimbawa po, kapag ang anak ng hari ay napunta sa ibang lugar, dala-dala niya pa rin yung authority na siya ay anak ng hari. Tama po? So, ganun din po sa atin. Saan man tayo pumunta, no, dala natin yung authority na kasama natin ang Diyos. No, sometimes na poforget natin yon. Nalilimutan natin na tayo pala ay anak ng Diyos. No, hindi po tayo dapat mamuhay sa takot, kundi sa pananampalataya. May 3 bagay po, no? No, the 3 times schedule na binigay sa atin ng Diyos. Una, ito yung buhay na umaasa lang tayo sa sariling lakas natin. And most of the time, ito yung ginagawa natin. Na umaasa tayo sa ano yung kaya nating gawin. Kaya ano nangyari sa atin? Lagi tayong pagod, lagi tayong nag-aalala, lagi tayong nagmamadali, ano pa? Natatakot, nagbe-blame. Kasi sarili lang natin yung inaasahan natin. Pero ano sabi ng Panginoon? Pangalawang bagay, buhay na kumikilos ang Diyos. No, kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, ginagawa niya yung mga bagay na di natin kayang gawin. Nagbubukas siya ng pintuan. Kasi nagtiwala tayo sa Panginoon, nanalangin tayo. Binabago niya yung puso ng bawat tao. Kaya kung may pinapanalangin ka sa mga oras na to at wala ka pang sagot, huwag mong titigilan ng panalangin. At nagbibigay yung Diyos ng miracles. Kung may miracles sa Bible ng panahon ng 7 remnants, meron din po sa atin. And we need to see kung anong pagbabagong gagawin ng Diyos. And then, pangatlong time schedule ng Panginoon sa atin, ang lahat ng ginagawa natin para kay Kristo ay walang hanggang, no? Kumbaga, may kabuluhan lahat ng ginagawa natin para kay Kristo. And we need to wait dun sa perfect timing ng Panginoon ng Diyos sa atin. Yung pera, mawawala, mauubos. Yung bahay, ano pa, yung mga material na bagay, nandyan. Even yung position natin, mawawala. Pero yung buhay natin, yung kaluluwa na naakay natin kay Kristo, ito ay eternal. And gaano po kasarap, no? Ay, si Remnant Sayron, ito yung disciple niya. Si Deaconess Melody, ito yung disciple niya. At yung disciple na susunod sa atin, eternal na yon. Kaya let's wait for God's time schedule. Paano mamuhay ang isang spiritual emperor? Una, imprint God's word. Paano mamumuhay yung isang tao na pinaghaharian ng Diyos? Unang bagay po, i-imprint natin yung salita ng Diyos. Engrave
Nakakita na po kayo ng pangalan o date sa isang jewelry na nakaukit? Kahit anong bura mo doon, kiss-kiss mo doon, hindi siya maaalis. So nawa, ganun din sa salita ng Diyos. No? I-imprint natin, ilagay natin yung salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos araw-araw, i-apply natin sa buhay natin. And then, isulat natin yung mga sagot ng Diyos sa atin. Pangalawang bagay po, paano mamuhay ang isang spiritual emperor? Magkaroon ng matibay na ugat kay Kristo. Root yourself in Christ. Ang punong malalim, kapag nakaugat, hindi siya madaling matumba. Tama po? Kaya yung mga malalaking puno, ang ugat niya talagang sobrang lalim. At kahit anong bagyo, kahit anong malakas na hangin, hindi sila agad matutumba. So, ganun din po sa atin. Kapag malalim ang ating relasyon sa ating Panginoon, hindi tayo madaling matinag sa ating mga problema. Pangatlong bagay po, paano mamuhay ang isang spiritual emperor? Build a spiritual lifestyle. Bumuo tayo, no, ng spiritual lifestyle. Paano po? Siyempre po, ang una nating gagawin, in the morning. So ito ulit, balik ulit tayo, no, sa ating mensahe. In the morning, maglaan ng oras sa Diyos. Humingi tayo ng lakas sa Panginoon para harapin yung buong araw. So mga kapatid, kung di mo pa na-enjoy yung early morning prayer, nire-remind ulit tayo ng Panginoon. Nasabi natin last Sunday, hindi tayo titigilan ng Diyos sa mensahe hanggat hindi natin nagagawa. So gumigising yung mga estudyante, you don't have any choice but to wake up early in the morning. So kuha tayo ng 5 minutes ng morning natin para magbulay-bulay ng salita ng Diyos. 1 verse lang. Na isa-isahin lang natin, wag nating bibiglain hanggang sa na-enjoy na pala natin. Hindi siya pinoforce, kundi na-enjoy na natin. Then, daytime, makita natin yung bawat tao, bawat pangyayari, no, bilang bahagi ng plano ng Diyos. Kahit yung pinakaayaw mong tao sa paligid mo, maaaring gamitin yun ng Diyos upang palaguin ang ating pananampalataya. Kaya yung mga taong ayaw natin sa loob ng bahay, sa trabaho, kasama yun sa plano ng Diyos. Kaya doon susubukin yung ating pananampalataya. And if we have power, early in the morning, we can have courage to overcome yung mga ganong sitwasyon on the daytime. Then, pangatlo po, syempre ang ating nighttime is very important din. Bago tayo matulog, balikan natin ano ba yung nangyari sa buong araw. Na minsan may mga instances na hindi maganda during the daytime. And then let's think about it. No? Bakit nangyari yung mga bagay na yon? And let's try to find ano yung tinuturo ng Lord, ano yung answer ng Lord sa akin, bakit nangyari yung mga bagay na yon. And then, nighttime is also the best time to thank the Lord. Mapasalamatan natin siya during the daytime. Na na-survive natin. Kasi pwedeng end na natin yung araw na yon. But again, God has given us so much time and chances para magpasalamat sa Kanya. And then, makita natin yung mga kasagutan ng Diyos sa atin. Sige po, for our conclusion, turn every breath into prayer. Nagawin nating panalangin ang bawat paghinga. Naalala niyo si Moksanim? Tinuturuan niya tayo ng deep breathing. No? Yan. Huwag tayong manalangin kapag meron tayong problema. Or wag lang tayong manalangin kapag meron tayong pangit na pangyayari sa buhay natin.
No, kapag makipag-usap tayo sa Diyos sa magitan ng panalangin, nagluluto ka man, naliligo ka man, magtututbrush ka man, lahat ng ginagawa mo, pumasok tayo sa panalangin. Hayaan nating maging natural yung panalangin tulad ng ating paghinga. Yung paghinga natin, natural, tama po? So nawa, katulad ng paghinga, ganun din po tayo sa panalangin. And then, pangalawa po, turn every thought into prayer. Whenever fear comes, manalangin. Whenever worry comes, manalangin. Whenever anger comes, manalangin. Kapag may pagkalito, manalangin. Lahat po ay ilagay natin sa panalangin. Kung hindi ka nananalangin, o ito yung hindi mo routine sa buhay, ito yung tinuturo sa atin ng Diyos. Manalangin. And let's wait for God's answer. Pinagpapala ko po kayo sa pangalan ni Jesus, nawa mamuhay tayo bilang spiritual emperor. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are a spiritual emperor. That's our background. No? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat sa salita mo na binigay mo sa amin. Salamat sa buhay na meron kami, Panginoon. Madalas nagko-complain kami, madalas nakikita namin, hindi namin kaya. But Lord, sinabi mo sa iyong salita, nasasamahan mo kami hanggang sa huli. Lord, salamat Panginoon for giving us a background, Panginoon, ng kami ay pinagaharian ng Diyos. Sa time na kami po ay nawawala ng pag-asa, Panginoon, tulungan niyo kaming pumasok sa panalangin. Buksan niyo ang pintuan, ang oras, Panginoon, na maibahagi yung mabuting balita. At Lord, sa magitan namin, Panginoon, magkakaroon ng kagalingan ang miyembro ng aming pamilya, magkakaroon ng kagalingan ang miyembro ng aming church, maging ang mga tao sa bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, dalangin namin na ang buhay namin ay for mission. Ang buhay namin ay para sa salita ng Diyos. Ang buhay namin ay para sa panalangin. Kaya Lord, patawarin mo kami sa mga bagay na hindi namin ina-acknowledge, Panginoon, yung mga salita mo, yung mga kasagutan mo. From now on, Panginoon, tulungan nyo kami magising ng umaga, simulan namin ang umaga namin sa pagbubulay-bulay ng salita at sa malalim na panalangin. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng pusong mapagpasalamat sa lahat ng sitwasyon, maganda man o hindi maganda ang nararanasan namin. Pagpalain nyo ang bawat pamilya na narito, Panginoon, bagamat kami sa mga orto, Panginoon, at naniniwala kami na sa magitan ng aming panalangin, ng aming preparasyon, Panginoon, sa spiritual life na binigay niyo po sa amin, ay babaguhin niyo ang buhay namin, babaguhin niyo ang church namin, Panginoon. Ano mang gawa ng aming kaaway, Panginoon, upang hindi kami magtuon, upang mawala kami sa path na inihanda niyo po sa amin, upang di namin makita kung anong background o kung sino kami, Panginoon, dahil sa gawa at paninilang ni Satanas ay amin pong winawasak. Pinapalayas sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Lord, sa pagkakataong ito, Panginoon, panalangin namin na ihanda mo kami, Panginoon, sa spiritual battle na aming tatahakin, Panginoon. We also pray for the evangelism camp na mangyayari, Panginoon, sa susunod na buwan. Dalangin po namin ng Remnant Angeles Emmanuel Church member ay ihanda mo, Panginoon, makapasok kami sa panalangin upang sa pagkagamit mo sa amin, Panginoon, maibahagi namin ang tunay na kagalingan ng mabuting balita sa tao sa lugar ng Pilipinas, Panginoon. Salamat sa mga tao na nananalangin para sa aming church, nananalangin para sa mission here in the Philippines, Panginoon, pagpalain niyo po sila. Dalangin po namin ang kapuspusan ng Banal na Espiritu, ang leading ng Banal na Espiritu, Panginoon, at ang paggabay, Panginoon, sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.